Ayan, buhay ng isang vlogger. Mag-video. Walang nambag. Walang nahanap na kahoy. Nag-uwian nga yung mga pamangkin ko. Ito ay anak ni Dondon. Yung aming, ikailan nga ba si Dondon? Nakalimutan ko na, pang-apat yata na kapatid, lalaki. Nasa Bataan kasi yung kanyang pamilya. Tapos siya naman ay nagtatrabaho sa Manila. So nandito yung mga anak niya, nagbabakasyon sa Bicol. Mga puro nagsiselfon ang ginagawa. So ngayon, naisipan ni Ate Helen, mga kahoy daw kami at na makatipid-tipid sa gasol at tayo magkakahoy na laang. Alam nyo ba, ang gasol ngayon ay nasa 980 pesos ang isa. Tapos, kung araw-araw yun ang ginagamit mo, abay, isang buwan lang mahigit. Baka nga isang buwan sakto, wala pa, maubos na. Kaya ayan, sabi ni Ate Helen, tara, tayo mga ngahoy. Tapos ito guys, yung mga uyo, maganda rin yan na panglingas ba? Yung para mga mag-apoy agad yung mga kahoy. Ito nga yung pamangkin ko, sinasabi ko sa inyo na panganay ni, hindi pala siya panganay, pangalawa, pero panganay na babaeng anak ni Dondon. Tapos yung nakagreen naman yung sumunod sa kanya, si Sian. At yung iba naman ditong pamangkin ko ay anak ng mga nandito sa kapitbahay lang, sila Rara at saka si Lebron. At ito namang makulit na batang si Elapot na nakikihanap din naman. Nung bata pa nga kami ay ganito yung gawain namin pagkatapos ng pasok namin sa school. Kaya pag Sabado at Linggo talagang pumupunta kami dito. Noon nga ay mas marami kaming niyog, kaya mas maraming palapa na makukuha na panggato. Ngayon ay hindi na masyado pinagpuputol na. Tapos ginawa na kasing taniman dito ni Papa ng kakao. So mas marami ng kakao na puno. Kaya wala na kami masyadong makahoy dito. Wala na masyadong makuhang panggatong na kahoy. Nakaunti na kasi yung mga puno-puno ba, katulad no Palo Maria. Ano bang tawag doon sa Tagalog? Maria. Basta Palo Maria yung tawag namin, yung namumunga ng mga, ewan ko kung maliliit na dahon lang yung ano niya, dahon. Ewan ko anong tawag sa Tagalog. Maganda yun kasi pagka malaking punong ganun, tapos ayan, magiging panggatong, maliyab yun. Kaya magandang ipanggatong sana kasi wala na kami mga ganung mga puno dito. Puro na talaga kakao ni Papa. Kahit nga yung mga saging niya guys, nagkanda matay-matay na kasi nga hindi na naiinitan gawa ng sobrang dami niya ng kakao. Ayan, yung mga saging hindi na lumalaki. Tinataniman niya kaso pag naging madami na yung dahon ng kakao, wala, mamamatay na yung kanyang mga saging. Sinuwerte nga kami dito kasi may nakuha kami na mahaba-haba. Naputol yata to nung bumagyo pa noon. Ayan, matigas na yan ngayon. Pwede nang ipanggatong. Yung kahoy na mataas dun sa may gilid ng sapa ay natumba dahil lumambot na yung lupa. Kaya ngayon ay matigas na yan. Ay pwede nang ipanggatong. Ayan nga. Naku, itong batang to. Ay, ante na gamit ko na ko noon. Sige. Sige, kaya mo yan. Kaya mo dyan. Saan magulang nito? Tawa naman si Ila po. Tara na. Tara na ulit. Tara na. Ang daming nakuhang kahoy. Ayan. Daming bunga, di ba? Ano pa, laki. Puro kakao na ngayon. Ang ganda ng bahay, oh. Tipid sa gasol, ayan. Jackpot sa tungo. Jackpot? Pagal? Agay? Agay! Kadako lang. At nagkaroon din kami ng time para maikabit itong ating ceiling light, LED light dito sa ating sala. Tagal ko nang na-order nito ay hindi namin maikabit-kabit dahil nga lagi tayong busy. Alam nyo naman, araw-araw na ginawa ng Diyos. Yehey, at least kahit papaano mo pinagkakabisihan at pinagkakakitaan. Ito nga palang nabili ko ay masyadong maliit para dito sa aming kisame. Napakalawak nga pala nito. Parang kinain yung aming ilaw ng kisame. Pero ayos na din, maliwanag din naman ito sa gabi. Ayan nga lang nagka-problema kami kasi sobrang hirap niyang ikabit dahil nga hard deflex ito guys, so wala siyang mapagkapitan doon sa loob. So ang ginawa ni Papa Alden ay kumuha siya ng tox. So nilagyan na lang namin ng tox and okay din naman. Magaan lang naman siya guys. So kung gusto niyo ng ganito, ilalagay ko sa comment section kung saan ko ito nabili guys, sa Orange app or Shopee. Mag-order kayo dun ha. Kada order niyo dun sa aking link sa Shopee, meron akong commission na makukuha. Thank you so much. Order na. Merong iba-ibang design nito guys. Merong pabilog, meron namang rectangle. So ang napili ko nga is square. Kala ko okay na dito sa aming sala. Masyado kasi malaki naman yung rectangle, baka hindi kayanin. Ayan nga, itong maliit nga lang, inahihirapan kami magkabit dahil nga wala pala tayong pagpapakuan dun sa hardiplex nga lang pala yan. So buti na lang may tox. So yun yung magiging pangkapit niya. Alam nyo ba, ngalay na ngalay ako dyan. Tiyan mo, nakitangkayad pa ako tapos yung leeg ko pa, tapos yung mga braso ko pa. Kaya yan, palit-palitan ang ginagawa ko. Grabe, ang hirap pala magkabit dito. Sabi ko, bilisan mo dyan, Papa Alit. Baka ito yung mabitawan ko yung malalaglag talaga. Pero okay lang yan, worth it naman yan. Pag natapos maikabit yan ay sobrang ganda naman ng sala talaga natin, ay aesthetic na ipangyayamanin naman talaga
Diba? Yung parang mga nakikita mo lang sa mga pelikulang napapanood mo. Super ganda niya. Tapos 700 pesos lang. Oh, ang ganda-ganda na. Tapos ang gaan-gaan pa. LED pa yan guys ha. Ayan oh. Hindi nga lang masyadong kita dito sa ating camera. Pero ayan ang itsura niya. Pag gabi ay mas okay siya guys. Dahil maliwanag talaga. Tapos may remote din yan. 3 color na rin yan. May dim. Tapos may yellow. Tapos yung light. Yung white. Parang white lang. Gising ako guys this afternoon. May message yung amo kong babae. Nagulat ako. Sabi niya, pahingi daw ng address. Ayan, basahin nyo na lang dyan. Susulatan daw ako ng alaga ko. Ibigay ko ba? Baka mamaya may something. Si Lena, baby, susulatan daw tayo ni Lena. Saan? Dito, bigay ko daw yung address. Tapos susulat daw si Lena dito. Hindi? Bakit? Bibigay ko na lang guys. Sulat lang naman siguro. Nakakatawa naman. So, ibig sabihin, naka-move on na siguro sila. Naka-move on na yung mga amo ko. Hello guys, this is Johnny, isang FW dati na didiskarte naman dito sa Pilipinas. Alam nyo bang sinipag ako ngayon dahil do sa message ni amo? Aba, hiningi ba naman yung address ko? Baka mamaya sumilpit dito, napakadumi ng bahay. Kaya ayan, maglilinis tayo, samahan nyo ko. Ito nga mga damit na to, kagabi ko pa tiniklop, ay hindi ko na nailagay sa mga damitan. Ako'y antok na talaga. Mag-aalas 11 na ng gabi bago ako natapos. Kaya ngayong umaga natin pagpapatuloy. Aba, ay saan ko patutulugin yung kung pupunta yun dito? Dito naman sa kwarto namin wala pang pintura, tapos wala pang aircon. Patay talaga tayo dyan. Paano kaya? Tapos yung mga pagkain, paano nang-aarte no? Naku po, wala pa namang choice dito sa Pilipinas. Nakakatuwa lang guys. Kaya ayan, sinipag tuloy ako. Pero isa rin siguro sa dahilan kaya sinisipag ako, baka dahil meron ako ngayong dalaw. Ganun din ba kayo guys? Kapag meron kayo ay talagang ewan ko ba, iba yung hormones natin, nagsisipag talaga yung mga babae. Pagka meron talagang regla. Ayan nga, itong kay Ate Jillian naman lilinisin natin. Baka dito na lang sila matulog kung sakali man. Mas maayos-ayos dito, tsaka hindi masyadong mainit. Anak ko, talagang kailangan natin magpa-aircon. Ito naman kwarto ni Kuya. Naku po, ang kalat-kalat. Hindi na talaga nagliligpit. Lagi kasing nasa galaan din. Bakasyon na nga ngayon ay hindi pa maisaayos yung mga kwarto nila. Buti pa yung isang to ay talagang laging na lang tumutulong sa mama. Ayan, siya na daw ang magpupunas ng sahig. Oh, diba? Nakakaawa, dit walang kalaro, wala yung ate niya, nasa Laguna. Hindi naman makipaglaro doon sa ibang mga pinsan niya dito, ay laging nakabuntot sa akin. Ngayon nakita niya ako naglilinis ay tumutulong din. Kung ano yung ginagawa ko, halimbawa nag-i-edit din ako, kukunin niya rin yung isang cellphone at mag-i-edit din siya, nagvo-voice over din, alam na. Pero ewan ko lang kung nalilinis ba talaga to, kasi parang basang-basa na yung sahig, inisprayhan ng tubig. Nakita niyo ba yan? Oh? Mamaya dulas yan dyan, iyak yan. Ang ginagawa mo ba? Maganda ba maglinis? Tanggalin mo kasi nilagay mo tanggalin mo nga. Hindi nga yan nilalagay dyan. Araw-araw nga ay ganyan kami, nag-aaway kami palagi. Kasi may mga gusto siya na hindi naman talaga pwede. Gusto niya gawin ko. Hindi naman nga pwede, alam mo yun. Ay, mas malala to sa alaga ko sa Hong Kong, grabe. So, paano ba yan? Ituloy natin yung paglilinis para pagdating nila, maganda na yung bahay. Charot. Kala mo naman talaga pupunta. Joke lang yun. Baka sulat lang talaga yung ipapadala nila. Hindi naman sila pupunta dito. Naku, yun pang mga yun. Napaka-arte ng mga yun. Hilig lang talaga yung alaga ko guys magsusulat. So, paano ba yan? Ito na lang yung ating paglilinis, serye at kwentuhan. Don't forget to like and follow. Bye! Salamat sa panonood. Maglilinis na naman ito batang to. Dagat doon? Asiwo mo dagat. Anong meron doon sa dagat nila? Yung asiwo mo dagat. Hindi daw maalat. Oo, Anong lasa daw? maasim. Sino yung alat sa siruma? Oo, kaya sasama ka. Huwag na, dito na lang tayo sa dagat. Habo, may kasama ka naman. Ay, hindi ba yung dagat? Ha? Hindi ba? 411 na lang sa swimming pool. Ako dun na lang. May kawawa ako kasi kakain ako doon. May kakain. Hello guys! Update lang tayo. Matagal tayo wala masyadong vlog. Ayun nga, nagbakasyon kami ng Laguna. So, nagdala rin kami ng mga pantinda na bayong. Marami akong mga pa-order nito sa inyo dati. Mga bibili sa akin dyan dati. Comment down. Ayan, may tinda na ulit kami guys. Ayan, meron pa tayo dun sa side na yon. Iba-ibang color naman. May mga nabenta na ako nito. 4 nito.
Tapos itong mga to, yung ibang color. Ayan, mga online lang guys. Ayan, mga tawag dito. Pag sundo natin kay Jillian, kukuha ulit tayo ng mga bayong na pantinda ulit. Para meron din tayong iba pang extra income. Di ba? Sige lang, maghanap ka lang ng maghanap lang extra income para mabuhay kayo din sa Pilipinas. So ngayon, nagbabantay ako dito sa kainan. Ayan. Mga paalis kasi sila guys, yung nakita nyo si Ella na vlog natin kanina is si Ella gustong sumama ng si Roma kasi nga sila Ate Helen, yung mga lahat ng tao dito pupunta dun sa si Roma. Dito rin yan sa Bicol. Bicol pa ba yun? Oo nga, Bicol pa. Kasal kasi nung kapatid ng hipag ko, so sasama lahat ng mga tao dito. So si Ella gusto rin sumama. Kaya sabi niya, Mama, sasama ako doon kasi yung dagat doon maasim. Hindi daw maalat, maasim. Kaya tawa kami ng tawa, kaya binidyohan ko guys. Pero hindi siya pinapasama ni Papa Alden kasi nga baka mag-iyak sa gabi. Tapos tawag ito 3 araw kasi sila doon magsuswimming pa daw. Ayaw ni Papa Alden pasamahin. Lalo na pihikan niya sa pagkain. Ako po, tapos baka wala doon tulugan, mahirap. So, hindi na lang papasamahin. So, ayun na yung ating update guys dito sa ating. Wala masyadong nakain ngayon. It's Sunday. Kaya, pa-relax. Edit tayo ng mga vlog. Ang dami nating i-edit sa pagbabakasyon. So, ayun na muna. Thank you for watching. Bye!